Sabi ni Mariel Padilla, mga kaiksena, hindi na daw tatakbo yung asawa niya kasi they don't deserve him. Boom! Aray ko! Di, baka naman iba ibig niya sabihin dun sa they don't deserve him. Sa papaanong paraan ba yan, Mariel? Ayusin mo ha, pagka anak ko, yung asawa mo, wag ka nang gumaya pa. So, hindi na daw tatakbo si Robin sa 2028. May bala ka pa? Munta nga lang. May balak? Wag na. Diyos ko naman. Sinusuka ka na ng mga Pilipino. May balak pa talaga. Ha? Parang utang na loob pa namin. Natatakbo. Ay, hindi ka natatakbo. Boom! Nak ng kubetang haliparo to. Ito. Pakinggan natin. Diyos ko naman. May paganong-ganon pang mga alipaktaw. Tigil-tigilan nyo kami ha. They don't deserve him, sabi ni Mariel. Sige na nga. Pasok. Plano nga bang tumakbo sa 2028 election si Senator Robin Padilla? Sinagot yan ng kanyang misis. Sa panayam sa Julius Babaw Unplugged, sinabi ni Mariel Padilla na hindi deserve ng mga Pilipino ang kanyang mister. Dapat lang. Hindi talaga namin deserve yung ganyang klaseng utak. Hindi namin deserve yung ganyang klaseng senador. Diba? Walang kwenta. Boom! Bobayla. Sabi ni si Mami, sabi no, bobayla, sabi ni Mami Pebs. Kaya napapaisip daw siya kung dapat pa itong manatili sa politika. Wag na, ano ba? Wag ka na mag-isip, Mariel. Pinag-iisipan pa ba yun? Hindi pa ba nakikita ang nangyayari sa paligid? Tanungin mo yung asawa mo kung ano nagawa. Boom! Aray ko! Di ba? Ito naman, alam mo, Mariel, I like you as an artist and komedyante, yung patawa mong patanga. I like that. Pero, ano ba naman, te? Boom! Diyos ko, hindi na pinag-iisipan yan. Sumasambulat na sa buong bansa kung ano ginagawa ng asawa mo. Oh my God. Aray ko! Di ba? Dagdag pa ni Mariel, walang ambisyon ang kanyang mister na tumakbo sa mas mataas na posisyon. Ano? May ba? Sa lagay meron... Ano ba yan? Sa lagay may ganun pa ha. Huwag nyo nang anuin kaysa panaginip. Huwag na. Huwag na. Baka nga pag naging barangay captain pa yung asawa mo, if ever sasablay pa rin yan eh. Kasi magiging galawan yan, alam nyo na, kurap. Aray ko! Boom! Di ba? Shoutout po sa inyo lahat Pero naniniwala raw siyang gusto nitong magsilbi sa bayan. Magsilbi? Pwede naman siya magsilbi sa bayan pero wag na siya tumakbo bilang politiko. Kung talagang gusto niya, doon mo masusukat yun, di ba? So he says all the time, there are days that I tell him, hindi na. Wag na talaga. And then there are also days, Julius, that people come up to me. They tell me, natulungan po ako ni Senator sa ganito-ganito. Sometimes I feel na, lalo na when they take out of context what he says or they say stuff about him, parang I feel na they don't deserve him. Rob, alam niyo po para sa aking wild imagination po, bakit hindi po natin sunugin ang pera? Para po yung mga nagtago ng mga 1,000 peso bill onwards. Sunugin po. Sunugin? Migil ka, Robin Mariel, tumigil. Manahimik kayo, magtinda na lang kayo. Yan, mag-online selling na lang kayo. Pero, wag mo nga hayaang mag-online selling ang asawa mo na naka-wardrobe. Wardrobe. Wardrobe. Wag na wag. Dahil baka sumilip ang sili. Aray ko! Okay? Yan, ganyan na lang gawin nyo. Taga-abot mo siya ng mga ila-live selling mo. Tapos okay na yun. Tapos siguraduhin mong hindi siya naka-wardrobe. Dapat nakasuot siya ng jogging pants o kaya shorts. Pero dapat yung shorts niya hindi loose. Okay?
Robin has no ambition. Weh. Walang ambisyon, ha? Kaya, alam nyo, pero naman totoo, wala nang ambisyon. Kasi nasira na yung ambisyon niya sa mga pinagsasabi niya sa pinagagawa niya Kumbaga, halos lahat ng Pilipino, talagang nadismaya sa kaing-ingan ni Robin. Baka feeling ni Mariel, baka maging BP ni Sara Ulo. Oh, wag na. Oh. Robin, from day one, wants to help. Kwento mo yan ito, mas mahaba. Puntahan ko na po ang controversial na si Senador Robin Padilla. Ay, ano na naman ang ginawa Well, ni kasi, Senator? well, aside from hindi pa rin siya tumitigil about yung mga West pahayag niya Philippine about Sea. West Philippine Sea, tas may picture sila together ni Commodore Tariela. sa isang hotel. Kaya Nakita natin. nga, ano ba yan? Okay, lahat tayo nagagalit pero sila pala bati-batera. So anyway, aside from that, merong interview ang ating kapatid na si Julius Babaw sa Papu. kanyang vlog na Julius Babaw Unplugged. Ipapalabas din naman yung Unplugged dito sa TV5 at saka sa One News 1 PH. Abangan nyo na lang. Pero ito yung portion noon pong interview ni Julius kay Mariel Padilla. Padinig. Takot pakinggan nyo. Now, hindi natin masabi kung tutuloy siya, tatakbo pa siya o hindi at this point. Hindi pa siya decided, kumbaga. Na-decided na siya. Decided siya na, Decided siya na hindi. pero pwedeng magbago yun. Alam mo naman sa politika, di ba? Yes, because also he never really intended to run in the first place. Sinungaling. Hindi daw talaga intention ni Robin na tumakbo. Kaya pala dikit ng dikit kay Digong. Kaya pala, 'di ba, nagpapalapad na ng papel nung panahong naging presidente na si Digong, 'di ba? Tatakbo pala. So, anong never intended? Sino niloko nyo, tatay nyo? You know, so it changes Yeah. depending on the situation. Like me, I change. Today, Now, hindi natin masabi Eh di hindi pa decided. Magulo, 'di ba? Well, anyway, alam mo Robin, ito lang masasabi. Kayo diyan, yung nakikinig ngayon. Not my problem. Ba, no tuloy. Not my problem. Maraming salamat O kayo, kung halimbawa, if given a chance, na pwede kayong magbigay ng mensahe kay Robin Padilla about sa politika, ano ang sasabihin nyo? O, i-comment nyo dyan. Dali. So, eto lang ako naman, kung ako bibigyan ng pagkakataon harapan, sabihin kay Sir Binoy, bossing, pare, tropa, kabagtak. Alam mo, Sir, tigilan nyo na po yung ginagawa ninyo kasi wala po kayong kwenta. Una sa lahat po, sinungaling ka rin, parang si Marcoleta. Binoto ka ng taong bayan about sa death penalty pero wala kang silbi, inutil ka. Wala kang kahit anong nagawang para mailaban yan. Ano nagawa? Bakit? Kasi kayo yung makakaranas ng death penalty, mga alagad nyo, mga kampo nyo. 'Di ba? Kaya, sir, pakiusap lang. Mag-artista ka na lang, suportahan pa kita. Pero yung magpolitiko ka, magkakaroon ka pa ng posisyon, tama na. Tang inumin mo, tama na. Yun lang. Aray ko. Oo, ganun lang kasimple. O, ngayon, mga kaiksena, tayo dire-diretso, ha? Dahil ito ay knockout na sandali. So, puntahan ngayon natin mga kaiksena itong si Tito Sen. Ano meron kay Tito Sen direct? Ito nga mga kaiksena about dun sa naging desisyon ng Supreme Court about sa impeachment ni Sara Duterte. Wait lang Ito. Yan. So, dismayado mga kaiksena. Si Senator Senate President
Tito Soto. Pakinggan natin bakit siya dismayado. Oh. Mainit na yung pinag-uusapan ng desisyon ng Korte Suprema na tuluyang pawalampis ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kayo mga kaiksena, anong pakaramdam nyo yung narinig nyo yan? Hi Nospi, nung narinig nyo yung desisyon ng Supreme Court, 'di ba? Although dapat galangin, respetuhin yan, hindi mawawala yung tawag dito, tawag dito, ano bang tawag sa Tagalog doon? Yung pag-aalala, yung sapantaha, yung pagdududa, 'di ba? Panghihinayang na bakit? 'Di ba? Bakit gano'n na nangyari? Kung meron naman talagang ebidensya, kasalanan na nakikita talaga napakalakas, bakit dinaan sa gano'n? 'Di ba? Kasi marami talaga nagsasabi na mga yung hindi maka-DDS. Kasi kung maka-DDS ka, sabihin mo talaga yung camping-camping ka talaga, 'di ba? Pero ipagpalagay na lang natin mga kaiksena sa ordinaryong Pilipino na gustong malaman ng katotohanan. Hindi ho ba? 'Di ba mga kaiksena? Kung aalisin natin ang kulay, aalisin natin ang pagkakampi-kampihan kung saan ka man, government ka man o Duterte ka man, gumit na ka ngayon. So gusto mong malaman kung ano yung katotohanan. Di po ba? Parang ang nangyari kasi, yun, hindi na mahalaga kung anong totoo, basta sundin nyo yung sinabi ng Supreme Court. Nakakalungkot, di ba? Aray ko. Parang expected na din direct dahil most of judges appointed ni Digong. Yun nga yung nakakadismaya at nakakapanlumo na sila na nga tinanaguri ang Supreme Court. Di ba? Tingnan natin kung anong masasabi ni Senate President. Di ba, Dictus Rex? Hi, Nospi. Shoutout sa mga mods natin dyan. Isa sa mga dismayado sa desisyon, si Senate President Tito Soto. Live Kasi wala namang ibang kokontra talaga niyan, syempre. Ay wala na ibang talaga matutuwa niya kung hindi mismo yung kampo nila. Kasi yun ang masakit sa puso mga kaiksena eh. Kahit nakikita naman na ang lakas ng laban tungkol sa impeachment ni Sara, pero nangyari. Di ba? TNT or San Miguel Direct. TNT. mula sa TV5 Media Center nung umuna sa balita, si News 5 Senate correspondent Mayan Los Baños. Mayan, bakit dismayado si SP Soto sa desisyon ng Korte Suprema? Gigi, pinahirap daw kasi at binago ang proseso ng impeachment tanong. Di ba yan na nga yung dating naging issue na kung bakit na ano yung impeachment ni Sara, yung ombudsman pa, isa pa yan. Di ba? May mga binago para lang hindi matuloy yung impeachment ni Sara. Di ba? Eto na naman tayo. Meron na naman. Kumbaga, pinabor para kay Sara Duterte. Pinabor para sa kanya. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos, sabi nga niya, walang problema sa akin kung may magkakaso, magpapail ng impeachment, di ba? Feel free. I see trees are green, red roses too. I see them bloom far away from you. And I think to myself, what a wonderful world. Aray ko. Ito naman. Base sa naging desisyon ng Korte Suprema. Kaya naman ang sinasabi ni Senate President Tito Soto, quote ha, tila ba naging impossible dream na raw yung impeachment process dito sa... Impossible dream tuloy. My elusive dream. Yes, they all come to see me. All in touch the green grass. Opo. Aray ko. Ay. sa loob ng ating bansa. Kung pagbabasehan kasi itong final decision, itong recent decision ng Korte Suprema sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, nagdagdag sila ng tila ba mga kondisyones para Di ba?
yung mga kondisyon na yun, papabor kay Buday. Kaya ng buhay ito. Ang galing no? Direk, baka maano ka ng SC. Bakit? Oh, ano lang ako ordinaryong Pilipino na nagbibigay ng saloobin Oh, di ba? Yes, they all come to see me on Boom! Tuloy tayo. You like it? Okay. Para masabi na constitutional ang isang impeachment complaint. At dahil nga nagdagdag sila, ang pananaw dyan ni Senate President Soto, tila ba na bago yung ilang probisyon ng saligang batas na tumutukoy sa impeachment process. At yan yung pinalaga ng leader ng Senado. Tahasang sinabi ni Senate President Soto na walang kapangyarihan at walang otoridad yung mga mahistrado na baguhin anumang probisyon sa loob ng saligang batas kahit pa yan yung parang effect lang nung kanilang desisyon. Di ba paano yun hindi naman tayo abogado, wala tayong alam dyan, di kagaya ng ibang nagmamagaling. Di ba? Kukomento tayo Malinaw naman na sinasabi ng Senate President, wala daw kapangyarihan para bago. Paano nangyaring na bago? Di ba? Katarantaduhan din talaga yung pinagagawa nitong mga ulupong na nandyan sa sa Direk. Alam nyo na yun. Mamaya, mayari tayo dyan. Ulitin ko. Tinan nyo, Kapangyarihan at walang otoridad. Probisyon ng saligang batas na tumutukoy sa impeachment process. At yan yung pinalaga ng leader ng Senado. Tahasang sinabi ni Senate President Soto na walang kapangyarihan at walang otoridad yung mga mahistrado na baguhin anumang probisyon sa loob ng saligang batas kahit pa yan yung parang effect lang nung kanilang desisyon dito sa impeachment process. Di ba? Ay, paano nangyari yun? Di ba? Kung ka matino kang tao, di ba? Tapos nasa Congress ka, Senado ka, Senador ka, hindi kayo nagre-react. Si Tito Sen lang nagre-react. Na bakit binago? Wala naman kayo karapatan para baguhin yan. Mga hindot kayo. Binago nyo para kay Sara. Ganon. Hindi nyo ba? Kaya mga kaiksena, ngayon pa lang pinapakita na talaga yung magiging abuse of power at magiging power tripping at magiging pointless ni Sara Duterte dito. Kaya pag yung mga Duterte nakaupo, kawawa talaga tayo. Kita nyo nga binabago. Binibigay sa kanila lagi ang pabor. Diba? Pag dito sa Pinas, punta ka ng dahig, ayun, iyak. Kaya nga hindi sila makapalag sa dahig, sa tatay nila, hindi nila mapauwi. 'Di ba? Kasi hindi nila kayang kontrolin 'yon. Dito may mga appointee si Digong, may mga iniwang mga asong ulul sa san-san mang ng gobyerno. 'Di ba? Kaya nakakalungkot. Bakit ganun? 'Di ba? Yan ang genius move. Talagang genius. Bago mamatay. Bago lumisan si Digong bilang presidente, talagang naglagay siya kasi alam niyang darating ang araw, malalaman yung katarantaduhan niya, may poprotekta pa rin sa kanya at sa pamilya niya kapag wala na siya. At ito na nga yun. Nando na siya karton. Aray ko. Diba? Kaya mga kaiksena, ipaalam nyo sa mga kamag-anak nyo pagka nagkakausap kayo, bakit sinusuportahan mo si Pangulong Bongbong Marcos, hindi si Sara? Ikwento nyo. Magbigay kayo kahit na maiksi lang yung pinaka-kabulastugan ni Sara kung bakit ganon. 'Di ba? Nakakatakot. Tingnan niyo yung mga Duterte. Yung isa nananaksak, nanununtok. 'Di ba? Power tripping lahat sila. Yung isa naman bunso, magaling umarte, umiiyak-iyak sa camera, pero kapag wala ng camera, sabog. 'Di ba? Kakahiya, Aray ko. Bata-bata-bay! Bata-sabay! Rockstar! Nak ng tutya, di ba, Maring Alaisa? Gusto niyo ako kumanta? Aray ko. Mamaya. Ang tanging may kapangyarihan na mag-amyenda ng konstitusyon ay ang mga miyembro ng Kongreso. Kaya ang sinasabi ni Senate President Soto, kung ganyan lang ang nangyayari, ituloy na lang talaga yung pag-amyenda ng konstitusyon. Kaya kung dati ayaw daw niya yung charter change, ngayon bukas na raw siya na suportahan yan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. Correct naman kasi, di ba?
Oh, meron na ako nakita eh. Wag na. Wag nang papansinin pa. Wala namang kwenta yung mga yun. Natatawa lang ako eh. Impeachment now is an impossible dream. It's very disappointing. I have read some of the comments of the legal luminaries. Talagang wow, ibang klase to. Talagang Garapalan eh. Alam nyo, kung sino man kayo dyan sa Supreme Court, congrats sa inyo. Pero tandaan nyo yung karma nyo sa ginagawa nyo sa taong bayan. Tandaan nyo yan. Imbis na ibigay nyo sa amin ang katotohanan, malaman ng taong bayan ang katotohanan, panagutin ang dapat managot, inumin nyo. Talagang ginawan nyo ng congrats sa inyo. Alam nyo, ngayon pa lang i-chat ko na yung karma para pumunta na sa bahay nyo, katuking kayo. Hindi, promise yan. in other words, ako, bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Yan ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. What we can do is meet with them. I mean, Congress, House of Representatives. Maraming thank you, Maring Eliza. Ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. I will not push, I will support. Diba? At may specifically yung hindi nagustuhan ni Senator Soto. Kasi ang sinasabi niya, cha-cha, parang tatalo na agad doon. Pero di ba sa isang banda, kung ayaw nung top level ng mga politiko dito sa isang nakaupo, madali nilang pa-impeach kasi magkasama-sama lang sila eh. So, ang takbuhan naman, Supreme Court. Di ba parang ano ba talaga yung gusto nila mangyari? Ano yung specifically hindi niya nagustuhan dito? Medyo marami-rami, Jiggy ha, bagamat aminado, Senate Ay! Wala palang video, no? Daldal ko kanina pa, no? Si Raulo to si Derek, walang video. Nalibang ako eh. Nalibang ako kakakwento ko. Alam nyo naman ako, tag dito. Aray ko. Hindi ko napansin. Hindi ko napansin. Ulitin ko ba? Naririnig nyo naman, di ba? Oh. Di ba? Sige, ito na, may video na. Yung kanina, isipin nyo na lang, may phone call. Alam mo, ulitin ko pa, ang haba, sayang oras natin. So, tuloy ko na ha. Tutuloy ko na. Pasensya na kayo ha. Kasi talaga, sobrang masakit din sa akin itong balita na to eh, ha? Okay. Sorry na, wag na kayong sasampalin ko kayo dyan. President Soto, hindi niya pa nababasa yung buong desisyon ng Korte Suprema. Snippets of it lang. Pero, for example, bigyan kita ng halimbawa, Jiggy ha, isa sa mga inaayawan ni Senate President Tito Soto, yung sinabi doon sa desisyon na dapat sa draft impeachment complaint pa lang na ihahain sa Kamara, meron ng kalakip na mga ebidensya. At yung mga ebidensya na yan, Jiggy, dapat daw sapat para sabihing may basihan yung impeachment complaint. So, pangatlo, dapat daw mapamudmod yung mga ebidensya, dokumento at impeachment complaint na yan sa lahat ng miyembro ng Kamara bago pa sila magbotohan. So, Hindi. Maraming salamat ulit at Eliza. Tawag dito. Hindi ako pabor doon. Nasa draft pa lang. Bakit direct? At saka yung pagpapamudmod agad. Kasi pwede naman yan makita pa lang sa sa magiging draft pa lang eh. 'Di ba? Ngayon, kung interesado talaga yung taong bayan, halimbawa, gumawa ng draft, 'di ba? Lantarang pagnanakaw ni Sara sa ganito, ganyan-ganyan, at mga biniling ganito, ganyan-ganyan sa draft kunyari. Yan, 'di ba? Kasi papasa sa yung draft. Tapos magbobotohan sila. Siyempre ikaw, titignan mo, totoo ba ito? Hindi to magpapile ng impeachment kung walang ebidensya siguro to. Ganyan. Kumbaga kasi para sa akin lang to kung ako lang. Kung ako yung magpapile ng impeachment, tas malakas, hindi ko muna ilalabas yung baraha ko. Kasi gagawa ng paraan niya nung, lalo pa si Sara Duterte, mga Duterte, mga animal yan eh. Halimbawa, yung testigo ko kunyari, inilatag ko kagad sa draft. Ito, testigo ko, sila ganito, ganyan-ganyan, lahat nandun na. 'Di ba? Para masabing ma-impeach siya. Paano kung papatay?
Paano kung gawa ng paraan? Yung mga dokumento, o di ba? Mabubulilyaso kagad. Maganda, pag nandyan na sa impeachment mismo, dun mo ipaglalabas lahat yun para gulat siya, di ba? Gulat kung sino man yung impeach mo. Ay, patay tayo dyan. Kaya hindi ako sang-ayon dyan eh. Yung biglang di ba? Kaya nga meron sa korte, di ba? May pag kinasuhan ka, sasagot ka, ay bibigyan ka ng di ba? Sasagot ka, ganun. Hindi yung kailangan doon pa lang sa draft pa lang, nandun na lahat. Di pwede, malalaman mo yung baraha, malalaman mo yung mga ikakaso sa'yo, di ba? Para gulat talaga, di ba? Kaya dapat, ang higpitan nila, pag magpa-file ka ng impeachment, siguraduhin mo, legit, na meron ka talagang ebidensya, pagka ayan ay parang putyo-putyo lang, sa'yo babalik yan. Di ba? Ay, nako. Diyan pa lang, sinasabi na ni Senate President Soto, hindi ba sobrang hirap nang iusad ng impeachment complaint dahil dyan sa mga dagdag na mga requirements o requisitos na yan. Correct. Kaya hindi raw niya maiwasan isipin na baka may ibang agenda yung mga maestrado kung bakit ganito yung gawi nung kanilang desisyon kaugnay sa impeachment process. Tatandaan natin, kabilang sa mga pwedeng ma-impeach ay mga maestrado. Baka daw makinabang, may tanong sa kanya, pwede bang makinabang yung mga maestrado sa mas mahirap na impeachment process para mas mahirap din silang ipa-impeach? Malamang, ganun yun. Narito ang pahayag ni Senate President Tito Soto. Oh. Mahirap magbintang pero that's a possibility. Suporta ako doon ako sa sinasabing impeachment should not be abused. Suportado ako doon. Pero hindi. Power should not be abused. My thinking would be they have a different agenda. It's not a different thinking or what. Ibang tumbok nila, iba ang focus nila. Siguro. Kaya ganun ang nangyari. Or hindi nila pinansin yun. Or hindi nila gawa. Hindi talaga. May anong pananaw ng ibang mga senador tungkol sa usaping ito? Siyempre, huwag ka nang umasa sa mga asong ulol na Duterte senator. Para kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, dapat igalang itong naging desisyon ng Korte Suprema. Ako din naman, ginagalang ko, kaya lang nagre-react ako at nagsasabi ko ng ganito kasi hindi ka tanggap-tanggap eh. 'Di ba? Pero may magagawa ba ako? Ordinaryong mamayang Pilipino lang ako. Bakla pa. Paano gagawin natin? 'Di ba? Agree man sila o hindi, dapat irespeto. Ano man yung huling, kumbaga, last say ng SC dito. Sinasabi Ay, yayaman na siguro niyan, addictus, no? Yung mga Duterte appointees na mga nasa Supreme Court, no? Kasi tagal-tagal yan. Aray ko. Tingin nyo, syempre nag-uusap-usap din yan. Tingin nyo, katarantaduhang hindi. Yaman na siguro niyang mga yan, Baka ilang mga bahay at lupa, sasakyan, negosyo, tapos ang mga anak sa mga private school and colleges, 'di ba? Mga naka-insured, mga ganyan. Sarap ng buhay siguro ng mga yan na, Wala nang iniintinding bill ng Meralco, tubig, pagkain, kasi automatic wala silang, kumbaga hindi mababawasan yung kanilang kayamanan ng, hindi nila mararamdaman yung kurot. 'Di ba? Diyos ko. Sabi nga ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, hindi sila tinawag na gods of Patria Faura for nothing. Para naman kay Senator Amy Marcos, na alam naman natin, kaalyado ni VP Sara Duterte, sinasabi niya, This is victory, hayop. 'Di ba? Ngayon mga kaiksena, anong klaseng hayop yan? Hayop yan. Anong klaseng tao yan? 'Di ba? Para sa bayan ka dapat malaman mo kung ano yung katotohanan, pero sa kanya yung nangyari kay Inday, victory daw. May akusasyon dun sa tao, may ebidensya, plus yung ginawa sa tatay mo at sa kapatid mo, may video pa. Bawal yun, 'di ba? Pero tingnan niyo si Amy, victory pa daw. Kundi ba naman lolo yan? Anong lolo? Lolo sa punso. Akin na ngayon. Vulcanize tayo.
tagumpay ng rule of law itong recent SC decision na ito. Patunay lang daw gaano man makapangyarihan ang nasa likod ng impeachment complaint laban kay VP Sara ay hindi sila above sa Constitution. At bagamat wala na nga daw shortcut sa pagpa-file ng impeachment complaint, nasisiguro din daw ng senadora na by February 6, merong magpa-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Yan pa ang nakakatakot dyan, mga kaiksena. Baka January 5 pa lang ng gabi, may nakatambay na dyan sa pagpa-file ng impeachment kay Sara na kaalyado nila para yun ang unang matanggap, mabasura. Para sumablay na naman, 1-year bar rule ulit. Dahil yan yung pagtatapos ng 1-year bar rule. So yan muna ang latest, Chigi. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Diba? So nakakalungkot talaga, mga kaiksena. O ngayon, mabilisan talaga tayo ngayon, mga kaiksena, dahil yung oras talaga naghahabol si Direk Freddy Valere. Pero ngayon, eto, okay? Bigyan na natin ng pansin to. Ladies and gentlemen, please welcome, sino yung Direk? The Pointless Bepe! Aray ko. Ito hindi ko kinakaya, mga kaiksena. Reaksyon na natin to. Hayop na yan. Tapos pagtapos pa ng tanong sa kanya, sabi niya pa, ay tapos na. Ina mo. Ito, pakinggan natin anong ganap niya rito. Tungkol daw saan. Another question po. What is your reaction to the statement of Senator Lacson saying that the worst thing that could happen to Senator Bato is to be brought to the custody of the ICC? So ang tanong, sabi ni Lacson, anong masasabi mo daw sa sinabi ni Lacson kay Bato na ang pinaka-worst na mangyayari kay Bato ay madala at makulong sa ICC? Malinaw, ha? Malinaw! Yun ang tanong. Ito, sagot niya. As a sitting senator. Sa tingin ko lang, ha? Hindi, baka sa tingin namin. Hindi, baka sa tingin namin. Kami yung tinatanong Ina mo. Sa lahat ng tao, sa buhay ng isang tao, the worst thing that could happen is magkasakit at mamatay. Kapag wala kang sakit at hindi ka namatay, at buhay na buhay ka pa, kahit nasa loob ka man ng kulungan o nasa labas ka ng kulungan, okay na yun. Boom! Teka lang, bago ko ituloy. Tanong. Sa inyo, kayo naman, sa inyong palagay, sa inyong opinion, para sa inyo, sa tingin nyo, ano ang pinaka-worst na pwede mangyari sa tao? Pinaka-worst, Hindi, sa sinabi niya. Sige, tutuloy ko, Pakinggan nyo mabuti, tas iano natin. Okay, yun ang sinabi niya, Ito pa, karuktong. Kasi hindi lahat ng tao ba binibigyan ng 70 years, ng 75 years, ng 80 years ng Diyos. Yung iba, lumabas lang, bumili ng itlog, hindi na nakabalik sa pamilya nila. So, yan na yung pinaka-worst na mangyari sa isang tao. Kung kasakit ka, na maubos ang pera ng pamilya sa pagpapagamot sa iyo. O mamatay ka, na maiwanan mo yung mga mahal mo sa iyo. Maraming salamat po, VP Inday. Mabuhay po kayo. Wow, tapos na. Boom! Na mo. Ano raw? Papipiliin ko kayo sa dalawa. Ano ang mas worst, mga kaiksena? O sa tatlo, mamili kayo. Ano ang mas worst daw sa tao, sa lahat? Yung mamatay ka nang may sakit at naubos ang pera mo. Pangalawa, yung makulong ka. Pangatlo, o yung
lumabas ka lang para bumili ng itlog at di ka na nakabalik. Hindi yung worst yung worst. Ako mag-i-explain ako para sa akin, opinion ko. Alam mo, malalaman mo kagad dito kay Sara Duterte mga kaiksena na na connected to sa kanya. Sa tingin nyo doon sa tatlo, ano yung pinaka-worst? Yan, ang galing. May nakita na ako kung sinong magaling. Magaling. Tama. Alam nyo kung ano pinaka-worst? Yung lumabas ka, bumili ka ng itlog, o halimbawa kung ano man binili mo, hindi ka na nakabalik, namatay ka, nasagasaan, nabaril, nakidnap, pinatay. Yan ang worst. Yung sinasabi niyang worst dahil ikaw ay nagkasakit, naubos ang pera mo, pagpapagamot, hindi worst yun. Kahit sabihin mo pang pinakamalalang sakit yan. Bakit? Kasi nga, inilaban mo. Tanga. Di ba? Sabi nga ng matatanda at kasabihan, okay lang maubos ang pera ng pamilya, mailigtas lang ang buhay ng alin, ng nanay, ng tatay, ng anak. Bakit? Doon pa lang mga kaiksena, ikaw, meron kang chance para mabuhay o mabuhay mo, yung pamilya mo, yung anak mo, kahit maubos pa yung pera mo, at least mabuhay mo. May laban ka. Pero yung, 'di ba? Yung lumabas, bumili ng itlog, namatay, walang kalaban-laban. Yun ang masakit. Wala kang kaalam-alam, wala kang kahit anong nagawa para mailigtas yung tao, namatay. Ano yung kinokonek niya? Yung tatay niya na nakakulong, na mamatay sa sakit, maubos ang pera. Ang hina, no? Hindi ko maintindihan. Tsaka, bukod pa doon, pwede pa, number 2, yung makulong ka, di ba? Kasi ang hirap, hindi pa rin eh. Kasi okay lang naman makulong ka kasi nakikita ka pa rin, di ba? Pag nakulong ka sa bilangguan, malamang, madadalaw ka, di ba? Pwede mo pa makapiling pamilya mo. Pero yung namatay ka ng walang kalaban-laban, nasagasaan, binaril, napagtripan, wala na, tapos na. Yun namang may sakit, hanggat may pera ka at kaya kang gamutin, 'di ba? May extend ang buhay, may ilalaban, 'di ba? Hanggang 79 years to 80 years. Bobayla talaga, no? Easy. Ano ba? Mag-isip nga kayo, ito. Magpipresidente, lintik na mga tanong na yan, tapos sasabihin pa, ay, ang bilis naman. What? Wala kang kakwenta-kwenta yung sinabi mo eh. Wala kang kakwenta-kwenta yung example mo eh. Ang yabang pa ng hindot. Aray ko. Galing-galingan din eh. Alam mo, ikaw talaga ang pinaka-worst na BP sa buong lupalop ng Pilipinas. History ka. Hindi ko... My God, aminado ko, hindi ako matalino, hindi ako magaling. Bobo nga ako eh. Pero I'm proud na meron pa palang mas malala. Ayan o. Tignan nyo, nag-isip pa talaga yan eh. Ang lalim pa talaga ng talagang naglo-loading pa siya eh. Yung ganun-ganun pa, ang tanga lang eh. Another question po, what is your reaction to the statement of Senator Lacson saying that the worst thing that could happen to Senator Bato is to be brought to the custody of the ICC as a sitting senator? Sa tingin ko lang ha, sa lahat ng tao, sa buhay ng isang tao, Tignan mo. Malayo ang tingin. the worst thing that could happen is magkasakit at mamatay. Kami nga eh. 'Di ba? Nagkandabaon-baon kami sa utang. Naibenta yung ang dapat ibenta nung namatay yung tatay. Hindi pa na hospital tatay ko, na stroke. 'Di ba? At least, 'di ba? Kami maubos man ang meron sa amin,
inilaban namin yung tatay ko, 'di ba? Kumbaga hindi kami magsisisi at hindi worse na nangyari sa amin yun dahil doon nasubok yung pamilya namin, nasubok kung gaano kami katatag sa ganong klaseng sitwasyon para mo sabihin worse. 'Di ba? Uwi ka ng bahay, makita mo halimbawa pamilya mo wala nang buhay, hindi mo na mahanap kung nasaan. Yun ang worst, 'di ba? Diyos ko. Kapag wala kang sakit at hindi ka namatay, Okay na yun. at buhay na buhay ka pa, kahit nasa loob ka man ng kulungan o nasa labas ka ng kulungan, okay na yun. Aray ko. Diyos ko. Nagets mo talaga ang sagot niya direct. Totoo lang. Kasi hindi lahat ng tao ba binibigyan ng 70 years, ng 75 years, ng Anong ibig mong sabihin, Ernie? Pakisagot, ano nga. Kasi kahit bali-baligtarin mo yung sinasabi niya, ikaw papiliin kita, ano worse para sa'yo? Halimbawa, asawa mo, anak mo, kunyari, biglang nawala. Hindi mo, example lang, hindi mo alam kung sino pumatay, hindi mo alam ano nangyari, biglang namatay, nawala muna, tapos nakita patay na. Diba? Ano pipiliin mo kung sakali? Magkasakit siya na may pagamot mo hanggang maubos ang pera mo, hanggat may extend mo yung buhay? Or makulong siya na nakikita mo, nakakasama mo? Mamili ka sa tatlo, alin dun yung worst? 80 years ng Diyos. Yung iba, lumabas lang, bumili ng itlog, hindi na nakabalik sa pamilya nila. So, yan na yung pinaka-worst na mangyari sa isang tao. Kung magkasakit ka, na maubos ang pera ng pamilya sa pagpapagamot sa iyo. O mamatay ka, na maiwanan mo yung mga mahal mo sa iyo. Maraming salamat po, VP Inday. Mabuhay po kayo. Wow, Aray tapos ko. na. Ang bilis. Ewan ko sa'yo, bahala ka. Sudden death due to accident or basta bigla kasi. No, laban ka. Case na yun. Si Buday mismo ang worst. Ay, kung babalikan natin, yung paborito kong palaman, yung daing na may cheese. Yung paborito kong palaman, pandesal. Tapos, lalagyan mo ng daing at cheese. Anak ng kubeta talaga, no? Ang tindi, di ba? Tapos, proud pa siya na ang bilis na. Tapos na, ang bilis naman. Yung sa isa mong question and answer portion Ma'am, ano pong masasabi niyo tungkol po sa ganito, ganyan? I don't want to answer that. Yes, please. Next. Yes, BP, ano nga po yung dapat na gawin dito pa tungkol sa ganyan-ganyan na nangyari po sa... I know, I don't like to answer that. Ikaw, next. Ma'am, follow up po dun sa sinabi po na ganito. Ano pong kailangan yung ganito, ganyan-ganyan? No. Ikaw, next. Yes. Ma'am BP, kamusta po yung ano, at dapat po ba ganyan-ganyan? I know, wala po. No, I don't want to answer that. Ay, tapos na? Wala na? Bilis naman. Aray ko. Anak, Diyos ko, parang awa nyo na. Diyos ko naman nangyayari talaga sa mga ano na to Meron pa direct yung tinatanong siya daw magiging tinapay, ano daw siya. Ang sagot niya, hirap daw. Nahirap. Meron pa nga May tinanong pa siya isa, di ba? BP, ano pong masasabi doon sa ano? Gati reaction nyo. Ma'am, any comments? Aray ko. Ang inang buhay ito. Ayawa na! Kung ganito na yung magiging... Ay, Diyos ko. Diyos ko naman Alam mo, Sarah, muwi ka na lang ng Davao, tumakbo na. Doon ka na sa inyo tumakbo. Huwag ka namang gulo rito sa buong Pilipinas. Malas ka. Aray ko. Tatay mo nakulong nang dahil sa... Malas ka, tumigil ka na Manahimik ka doon sa Davao, doon ka na lang.
Kung gusto mo pa rin tumakbo ka dun sa inyo, kayo magkakapatid. Babuyin nyo yung Davao, pero huwag nyo na idamay itong Metro Manila, itong Pilipinas. Yung na ipapahamak nyo pa kami. Bukod sa ipapahamak nyo, nakakahiya pa yung mga pinagsasabi ninyo. Makapagsabi kayo ng mga bangag-bangag, bangang adik, kayo itong mga nakikitaan ng ganyan. Tatay mo, nagmamariwana. Kapatid mo, diba? Mga kapatid mo, bakit? Nasa Facebook yan, nasa social media yan. Diba? Ang isang kapatid mo naman, tirador ng Pocahontas, nananaksak pa pag hindi nakapagbayad. Aray ko. Diba? Kayo, mga ka-eksena, ano ang masasabi nyo at komento nyo dito kay Sara Duterte sa kanyang sinabi? The worst daw. I-comment nyo na dyan. 1, 2, 3, let's go! Aray ko. I-comment nyo lang dyan. Ngayon, syempre, meron tayong good news. Ano yung good news mo, Direk? Ito na nga. Oo. Saan na ba yun? Wait lang, I hope you comprehend. Wait lang. Ayan. So, good news tayo mga ka-eksena. Pangulong Bongbong Marcos, tuloy-tuloy na naman. Naku po, Mr. President, hinahinay lang. Kakaano nyo lang Rabaratrat na naman kayo. So, ito mga ka-eksena, ang ibang mga good news sa ating bansa na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos at especially sa digitalization at education, yan, at ekonomiya. Yan, tatlong yan mga ka-eksena ang pinutukan at pinupukpok ni Pangulong Bongbong Marcos, Ito, sino pang hihintayin mo, Direk? Ayan, si Atty. Claire. Atty. Claire, pasok! Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Uy, bagay sa akin yan. Yung alin? Yung, yung shoes. Charot lang, hindi ako marunong magsuot niyan. Baka matapilok pa ako. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinangunahan ng ilang meeting sa palasyo ngayong umaga. Abala si Pangulong Marcos Jr. ngayong Biyernes kung saan pinangunahan niya ang isang meeting kasama ang economic team. Aniya, let's move forward. Tunay na reforma at konkretong aksyon ang ipatutupad ng Pangulo. Napag-usapan sa nasabing meeting ang mga estratehiya upang iangat ang ekonomiya ng bansa. Kabilang na ang Thank you, Maring Atalaysa. Ang agaw na matulog. Good night. digitalization upang mapabilis ang trabaho. Inutos ng Pangulo na pabilisin ang pagpapagawa ng mga infrastructure projects, lalo na ang mga school classrooms. Ipinag-uutos din ni Pangulo Marcos Jr. ang pagmomonitor Ay, si Atty. Claire, sa gilid lang, sa mga ahensya at kanilang mga proyekto kada 2 linggo para matiyak ang progreso nito. Huwag ninyong subukang magbigay ng maling report. Naging produktibo at makabuluhan din ang araw ng Pangulo nitong Huwebes, kung saan 3 magkakasunod na malalaking kaganapan ang kanyang pinangunahan. Kabilang na dito ang farewell call kay U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson. Bilang pagkilala, ginawaran din ng Pangulo ng Order of Sikatuna ang ambassador. Pinasalamatan ni Pangulong Marcos Jr. si Ambassador Carlson para sa kanyang natatanging serbisyo at ambag sa pagpapatatag ng alyansa ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Pinangunahan din ng Pangulo sa palasyo ang ceremonial turnover ng EDCOM 2 Final Report and the National Education and Workforce Development Plan. Layunin ng report Buti pa kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Samantalang yung dating DepEd walang kwenta. Nagsayang lang ng pera ng bayan. Nagsayang lang ng, leche. Ipabatid ang learning crisis at kung ano ang dapat na gawin ng pamahalaan upang mas lalo pang mapaunlad ang Dito talaga makikita mo pag may direction eh. Nung si Sara, ang direction, meron naman direct. Ano yon?
Maglustay. Aray ko. Sistema ng edukasyon sa bansa. Mm. Bago matapos ang araw, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Marcos ang ceremonial handover of the Association of Southeast Asian Nations Business Advisory Council Chairship 2026. Oh. Malugod na tinanggap ng Pangulo ang tungkulin ng may taus-pusong pasasalamat at matibay na hangaring ipagpatuloy ang gawain. Bit-bit ang malinaw na layunin at diwa ng pagtutulungan na siyang tatak ng ASEAN. Tila wala sa bokabularyo ng Pangulo ang salitang pahinga. Wala nga. Ito'y sa kabila ng mga payo sa kanya ng kanyang doktor. Ayon sa Pangulo, hindi maaaring maghintay ang kanyang sinumpaang tungkulin sa mga Pilipino at para sa bayan. Mm. Yan o. Busy yung presidente kahit na may nararamdaman. Si Sara, may nararamdaman o wala, maglalaboy yan. May bagyo nga, nanonood ng concert eh. Aray ko. Diba? Oh, may bagyo nga, pupunta ng dahig eh. Aray ko. Oh, 'di ba? Sino gagawa? Yung tao niya lang. Bakit? Papalamig ng sa kumakain ng mm. 'Di ba? Oh. Patupang paunlarin at pagbutihin ang sistema ng edukasyon sa bansa. Isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilalim ng liderato ni Pangulong Marcos Jr., makakaasa ang taumbayan, lalong-lalo na ang mga magulang na hindi ihihinto ng pamahalaan ang nasimulan. At Sabi ni Jester, si Digong noon palaging nasa kulambo. Paano hindi nasa kulambo? Eh syempre nga nagmamariwana nga si Digong, inaamin niya nga yun eh. Nagmamariwana siya para siya makatulog eh. Aray ko. Tapos sinasamantala naman ni Bongo, bibidyoan, pipicturan. Si Tatay Digong, tulog na, ganyan, kawawa naman. Paawa ay pikang, sarap sipain eh. pagandahin pa ang sistema ng edukasyon sa bansa. Nitong Miyerkules ng gabi, formal na tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. ang EDCOM 2 Final Report at ang National Education and Workforce Development Plan sa Palasyo. Layunin ng report na ipakita ng malinaw sa Estado ang estado ng learning challenges ng mga kabataan na kailangang tutukan ng pamahalaan. Kasama sa report ang 10-year national plan upang matugunan ang learning crisis. Ayon kay Senator Bam Aquino, Chairman ng Senate Committee on Basic Education at isa sa leaders ng komisyon, ay makakatulong ang EDCOM 2 upang masiguro na magkakaroon ng trabaho ang mga kabataan. Education Secretary Sonny Angara, CHED Chairman Shirley Agrupis at TESDA Secretary Kiko Benitez, malaki ang maitutulong ng EDCOM 2 sa pagpapaunlad sa sistema ng edukasyon sa bansa. Para kay Pangulong Marcos Jr., mas lalo pang pagsisikapan ng pamahalaan upang matiyak na ang bawat Pilipino mag-aaral ay makakatanggap ng dekalidad na edukasyong nararapat sa kanila. Tiwala rin ng Pangulo na ngayon na ang panahon para siguruhin na walang kabataan ang maiiwan sa bagong Pilipinas. The EDCOM 2 Final Report and the National Education and Workforce Development Plan with a great sense of urgency. Hinahanap daw nila si PBBM. Natural, doon sa palasyo. Diba? Gusto yung palabasin dyan. And response. Si Sarah, demonyo eh. May matatag curriculum kineme-eme. Ayun. Laglag. So mga kaiksena,
hindi ko na itutuloy kasi to, tanong nga naman na to sa iba na natin pag-usapan. Ito lang yung oras natin. So, dito na muna magtatapos ang ating live stream dahil talagang limitado ang aking oras ngayon dahil sa mga pinagkakaabalahan at syempre obligasyon sa buhay. Sana ay maintindihan nyo. Tsaka magla-live na rin si Atty. Claire, no? Diba, Addictus Rex? Pakikamusta na lang ako, ha? Tawag dito, maraming salamat sa inyong pagsuporta. Sana tuloy-tuloy lang, pati yung ating second channel, pakisuportahan. At syempre, salamat sa pagsuporta pa rin, sa pagsuporta palagi sa ating tawag dito, Pangulong Bongbong Marcos. Yan. At sa lahat ng ating mga kababayang OFW, mag-iingat po kayo sa inyong trabaho, pag-uwi at pagpasok. Ganon din sa ating mga kababayan sa Pilipinas na tawag dito, nakikipagsapalaran sa agos ng buhay. At syempre, mga kababayan nating mga nasa ibang bansa din na may mga pamilya na roon at doon na naninirahan, mag-iingat kayo palagi. Maraming salamat mga ka-eksena. Direct Freddy po, inyong lingkod, kasama mga kabugera, eksenadora ng Spice Girls. Magkita-kita tayo ulit sa susunod. God bless everyone and see you again in the next one. I love you. I love you.